Ito hong flood control, galit po yung mga tao dyan. Sumabay po itong takot doon sa nangyaring lindol na unang tinamaan ang mga kababayan po natin sa Cebu. At sinundan pa po nitong bagyo. May pangamba ngayon, another super typhoon na posibleng tatama daw ngayong Biyernes. Sa kabila ng pangamba, yung iba naman naiinip na dahil wala pa rin nangyayari. So halo-halo po yung sinasabing emotion. Representative Go would have wanted to be here himself so he can answer your questions. Unfortunately, there are credible and serious threats to his life na he's really afraid to come out at this time. There's a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy, he doesn't know. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. Sabihin mo yun sa lelo mong panot. Yung niloloko mo. Did they see my client receive the delivery? Is it possible na may utang lang sila, nagbayad sila? Wow! Bilyones ang utang? Utang nino? Baka utang ng buong Kongreso? Ben Tulfo Fun Filter. Tandaan, sa tuwing may kalamidad, meron laging magsasamantala. Subantayan po natin ang mapagsamantala. I-report niyo po sa amin. Bidyuhan niyo po. Kami na pong bahala. Hambalusin po namin yan. Kaya mag-iingat po tayo sa tuwing may kalamidad, sa tuwing may mga sakuna, sa tuwing may mga bagyo. Laging mayroong mga malikhaing isip kung paano sila e-epal or paano sila gaganansya, paano sila manantala. Kontra po tayo riyan. Ang ginagawa po ng ating pamahalaan, bumababa na po sila, pumupunta po sa DSWD, kung saan-saan po sila umaabot. Tama po yun. Pero bantayan, pag iniwan mo yung mga nandyan, bas papalitan, ilalagay sa, alam nyo kasi iba, ilalagay sa plastic bag na mula kay Mayor James o mula kay Mayor Raul. Pero kung tutuusin, galing sa national yan eh. Ang distribution naman kasi dapat dadaan talaga sa LGU. Kasi hindi naman po trabaho ng national na gawin yung trabaho sa ibaba, kaya nga nandyan po yung LGU. So mag-iingat po tayo. Magiging efektibo po yung sistema nagdating ng mga relief operations. Tandaan, yung mga hard hit na tinatamaan, kasi ayaw ko pa magsalita rito, katatapos lang pong tamaan ng Cebu, nitong Lunes, pagkatapos sige tayo ng sige ng mga korupsyon, baka sabihin, wala ka na bang ibang masabi dyan, Ben Tulfo? Puro ka na lang, mamaya, medyo kumukuha lang tayo ng buwelo. Easy lang kayo. Kasi hindi natin pwedeng kalimutan eh. Ang kinakailangan natin yung epektibong sistema, efficienteng, pagpapatupad ng sistema. NFA rice, pag-usapan po natin. 20 pesos per kilong bigas. Hanggang sa katapusan ng termino nitong CBBM 2028. Marami pong medyo skeptic, marami pong medyo cynical, with sarcasm, ang tingin po nila, nasaan daw, masusustain ba ng ating pamahalaan ng 20 pesos per kilong bigas hanggang sa katapusan ng termino ng kasalukuyang administrasyon? Well, there are many things na dapat tingnan yan. Para sa mga mamamayan po natin, consumer, ay sa kanila, saan makakabilin yan? Of course, may mga kadiwa center. Bago ang lahat, dapat mauna muna yung mga hard-hit areas. Saan sila makakabili ng murang bigas at ano yung mga relief operations na ibibigay nila. Kaya importante po rito yung papel po ng LGU, Local Government Units. Pagdating po kasi ng kalamidad, marami pong mae-epal sa lokal, whether sa provincial level or sa munisipyo, sa mga city hall, na kapag pumasok na po ang LGU, hindi ko man naman nila lahat, pero ito po ang pananaw po namin at nakikita po ng karamihan sa atin, umi-epal. Pagdating sa distribution ng relief, uso nung araw na pinapalitan yung mga goods, ipapakita ang mukha ni mayor, mukha ni gobernador, mukha ni sino, kung mga pangit na mukha nila, sila ngayon parang nagbibigay. Wala po tayo magawa dahil po yan talagang produkto po ng sinasabing devolution na binibigyan ng kapangyarihan ng lokal na pamahalaan. At ang lokal na pamahalaan, mas alam nila kung paano ipatakbuhin yung sistema ng pamamahala doon sa sinasabing probinsya, rehiyon, or syudad. Iba po kasi sa nasyonal. Pero kapag dumaan na sa LGU, doon ko nagkakaproblema kasi ang gusto pong ibang gagawin po ng mga mayor, gagawin ng mga gobernador,
ang kakapal na mukha ng ilan, hindi ko naman, yung ilan ha, maraming mga mababait, pero yung galit ako dun sa mga maeepal. Buti nga kamo, ngayon aktibo yung ating DSWD, si Secretary Rex Gatchalian. Talagang sige, kantihin yan. Sige, kunin yung mga karton, palitan yung mga mukha ninyo, sabihin nyo, si Mayor ganito. Lumang tugtugin, lumang tao na yan Old school na yan na pangungurakot ninyo papaepal kayo. Agricultural country po tayo. Pero pag titingnan po natin, ilang beses pa tumatama ang bagyo? Dinadaanan tayo ng bagyo. Ilang beses ba ang sinasabi po natin ang pagsasakat? Ilang beses ang pag-aani? Nung araw po kasi, yung cropping po natin, cropping season, kuminsan isang beses na lang, 2 beses. Kawawa po mga magsasaka. Hindi po nila kasalanan, una sa lahat, pag maggupit yung bagyo. Kunting ulan lang po ang mga magsasaka, nakikita po natin. Yung mga anak nila, nakatingala sa langit, umiiyak na. May phobia po sila kasi pag tuloy-tuloy ang ulan, nasisira po ang kanilang mga pananim. Pinuutang pa po nila yung mga kapareho niyan. Nakakaawa po The reason kung bakit natin pinag-uusapan, ginagawa po naman ang ating pamahalaan. Ito po mga programang pinag-uusapan natin. Paano po natin tingnan ang kapakanan, kalagayan, estado ng mga magsasaka natin na nagtatandaan. Makaka-relate po kayo kung agricultural region po kahit naintindihan niyo po ako. Nakaka-relate po kayo sa mga sinasabi ko. Kung sakali kayo po'y nasa mga kooperatiba ng magsasaka, kung kayo po'y nasa miyembro po ng Irrigators Association na patubig po, importante po yan. Nakakaintindi po kayo kung meron po kayo ng sinasabing mga farms, either poultry man yan or either piggery man yan. Lahat po yan Nakakaintindi po kayo pag pinag-uusapan po ng livestock or crops. Pati yung mga isda, yun po mga chief na agriculture ng papakain sa ating sa bansa natin. Kaya ba? Kaya po may importation. Now, una, balik po tayo sa mga magsasaka. Ang mga magsasaka po natin, nagtatandaan. Pero karamihan sa kanila, paano po natin manumbalik yung kanilang sigla at interes? Yung mga anak nila, parang malungkot man sabihin, ayaw na. Ayaw maramdaman ang hirap ng nararanasan ng kanilang mga magulang na mga nagtatanda ang magsasaka, kaya nangingibang bansa, pumupunta ng Manila. Sino ngayon mangangalaga? Lupain nila. Then papasok ngayon mga gahama ng mga negosyanteng ginagawa subdivision. Binibili ang kanilang lupain. Pinagsasamantala. Kino-convert ngayon. Reclassify ngayon na pang agricultural, ginagawa nila industrial, ginagawa. Lumiliit na po. Ang mga magsasaka po, let's take care of them. Yung iba, nagtatandaan na. Yung iba, binibenta na, may mga tusong pupunta sa mga probinsya. Alam niyo mga developer, kilala niyo siguro kung sino mga developer, malalaki, hindi ba? Sus, tumingin ka dyan, malaking developer. Gahaman yan. Pati yung mga tubig nila, babaho Kilala niyo kung sino? Tapos, ang sungit pa ng, yung akala mo, kung sino mata pobre. Sus, Maria. O siguro maintindihan to ni Senator Kiko Pangilinan, Chairman of Agriculture. Kalagayan ng mga magsasaka. Kapakanan ng mga magsasaka, paano natin alagaan ito? Paano? Alam ko naman, ginagawa rin itong si Senator Francis Pangilinan. At tinitingnan niya, nag-iimbestiga siya pagdating sa mga importation, pananamantala, panggugulang. Bantayan po natin Masusustain ba natin 20 pesos per kilo? Marami pong nakangisi, marami pong parang nakakaloko ang dating na paano mangyayari yan? Kinukutya. Mangyayari po yan, depende po sa sinasabing epektibong sistema. Epektibong sistema, epektibong programa. Paano patutupad? Of course, mayroong strategiya dyan. Efficienteng pagpapatupad ng sinasabing epektibong sistema tulad ng 20 pesos na bigas na mabibili mo yan para mabili ng mga taong nangangailangan. Kaya nga po yung sinasabing 20 pesos RFA rice sa panahon ng kalamidad. Pero kung titingnan po natin dito, hindi lang po sa panahon ng kalamidad, ito 20 pesos NFA rice na mabibili mo sa mga kadiwa na yan. Kasi ang pinakalayunin po nito, para mabigyan po ng ito affordable na ito'y presyo na to, subsidized at 20 pesos per kilo para doon sa mga nangangailangan ito. Ngayon, vulnerable sectors, sila yung medyo kinakailangan alalayan. Including mga minimum wage earners, mga senior citizen, low-income families. Sila po dapat tingnan para maibsan ang kanilang kakulangan doon sa sinasabing kahirapan, pinansyal. Yan po tinitin ng gobyerno. Ngayon, kung mapapatuloy lang ng National Food Authority yung programa, epektibong sistema, ang pagbibili po ng palay sa mga magsasaka, standardized po. Babaan ng konti yung pamantayan ng pagbili ng mga bigas sa mga magsasaka. Paano bababaan?
Alam nyo, kung minsan kung kayo po yung magbabiyahe sa mga probinsya, dadaan kayo sa mga kalsada, pag semento, makikita nyo mga palay nakalatag doon. Pinabibilad sa araw, naintindihan niyo po ito. Kung minsan magagalit ka, pero at the end, mga magsasaka yan eh. Ani nila yan. Wala naman silang drying, wala silang post-harvest facility. Ito po yung sinasabi, pag binili ng NFA, baba ng standard, may kasi mga moisture content, magganito, yung kalidad ng bigas. I-across the board mo na lang. Alam ko naman, ang NFA nakikinig sa atin. Bilhin nyo ang palay sa mga magsasaka, hindi pwedeng bumaba ng 17 pesos. Tulungan na po natin, i-subsidize na lang ng gobyerno natin sa pamamagitan ng NFA na yung pong post-harvest, na ito naman po kasi may mga kontraktor tayo pagdating dyan sa pagpapagiling, ang pagpapatuyo ng palay, bilhin na lang ng NFA para yung mga magsasaka, masaya sila. Pero pag binili mo yan at ang magsasamantala sa mga magsasaka, bibili ng mga trader, itong mga trader na to, bibilhin nila ng kababa 8 pesos kasi hindi, basa ito eh. Papatuyo pa namin to eh. Gigiling pa namin to. Pag nagiling na to, ibibenta nila mahal. Nakikita nyo? Pag sasamantalahan mo, sila nagtanim yan, nauulunan. Tapos bibilhin mo ng 8 pesos. Nakikita nyo po ba? Hindi po katang-isip ang aking mga sinasabi. Kung bababaan po talaga, kung ang NFA magiging more aggressive, more proactive, sa bawat rehiyon, sa bawat mga probinsya, babaying ang palay, magagawa po yan sa pamamagitan po ng proactive approach. At may mga kooperatiba naman eh. Ang problema kasi kung minsan may mga tuso, mga sakim na mga, ito po galit po kami rito eh. Yung panlalabes, pananamantala, panloloko nitong mga traders sa mga magsasaka na napapabayaan kasi kung minsan walang makikinig. I'm sure na alam po ito ni Senator Kiko Pangilinan na I'm sure nakikita ko sa kanya yung kanyang gustong gawin na iangat ang antas at kalidad ng pamumuhay ng mga magsasaka po natin. Trabaho po ng NFA na at this point bumili ng presyo ng mga palay sa mga magsasaka, depende sa kalidad, pero huwag po nating hayaan na yung mga traders ang bumibili ng 8 pesos, 10 pesos. 17 pesos po dapat ang pinaka-lower price na yan. Pero pag binabaan mo pa, para mo nang ginugutom eh. Kaya ang NFA, lumabas na kayo dyan sa mga opisina ninyo sa rehiyon. Ang problema kasi, may mga lokal na pamahalaan, umiepal mga gobernador, umiepal ang mga mayor. Kaya nagsasabi ito ngayon, paano natin i-subsidize ang mga magsasaka? Subsidy, hindi ibig sabihin ayuda. Ibig sabihin, bilhin mo ng tamang presyo, wag bababa ng 17 pesos, nangyayari po yan. Kaya lang, kuminsan, nakakasingit po. Etong mga gahaman na mga traders ng gagancho eh. Kuminsan nga, napapautang ang mga magsasaka. Kaya ang bayad, kanilang palay. Ano to? Ang bayad, ang kanilang palay, bibilhin ng mura kasi, syempre, utang. May utang ka sa akin, hindi ba? Sa NFA, 17 sa akin dahil may utang ka, bibilhin ko lang 8 pesos. Pinatay mo na. Ano to? Sila naman, kukunin nila, ibebenta sa NFA. Ipapagiling. Lahat ng NFA, bilhin dapat ng mga palay sa mga magsasaka, diretso, wag na dun sa mga trader kasi, unahin nyo. Kasi kuminsan dyan, alam naman natin sa NFA, kuminsan, mas paborito ng mga trader, lintek na yan. Nagsalita po ang abogado, yung paborito ninyong congressman na nagtatago, Saldico. Well, nagsalita po yung abogado. Pakinggan po natin kung anong sasabihin niya. Ito po yung video. Representative Go would have wanted to be here himself so he can answer your questions. Unfortunately, there are credible and serious threats to his life na he's really afraid to come out at this time. There's a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy, he doesn't know. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. Sabihin mo yun sa lelo mong panot. Yung niloloko mo. Ang dami niya nakulimbat na bilyong-bilyong piso. Kaya niyang kumuha ng batalyon ng mga security. Kumuha ka ng armored car mo, 24/7. Bilyon-bilyon, kaya mong protektahan ang sarili mo. Sus Maria Josep. Isang batalyon na security para lang naprotektahan ka. Huwag na nating lokohin ng mga tao. My thinking is the Ombudsman has already prejudged this case. And this is bolstered by the statements of Secretary Vince Dizon, who said 60 people will be in jail by Christmas. Under these circumstances, there's really no tactical benefit to filing a counter affidavit. So the answer is, at this time, the way things are going, no, he does not intend to file a counter affidavit. Mr. Attorney, no names were mentioned as regard to your client, Saldico. Probably Vince was saying 60 people, just to make people happy. The reality is, sasabihin mo, Ombudsman has already prejudged this case. Ganun.
Antayin kaya natin ang sasabihin ni Ombudsman Remulla. Ombudsman Remulla, na-prejudge mo naman. Sagutin mo nga itong abogado na to. Total, abogado ka rin naman, Ombudsman ka eh. Sige nga, soplahin mo. ICI. Anong sa inyo? Ayun sinasabi niya, na-prejudge na raw. Sino ba si Vince? Hindi naman kasama si Vince sa ICI or Ombudsman or DOJ. Yung lululoko mo. Di ba? Kung sinabi ni Vince, 60 people will be jailed on Christmas, baka yung mga maliliit doon na nanunog, nagnakaw, pero hindi niya sinasabing mga politiko. Wala pa naman sinasabi, si Saldico, si ganito, si ganyan, kung sino si Tamba, kung may luslos, kung sino pa dyan. Hindi naman, wala sinabing ganyan eh. Loko mo naman kami. Na wag naman chismis, wag naman speculation, because hindi tatayo in a court of law eh. Did they see my client receive the delivery? Is it possible na may utang lang sila, nagbayad sila? Total, ganun ka naman pala kagaling. Di pa uwiin mo, hikayatin mo, ipasok mo sa Witness Protection Program, the least guilty, may most guilty dyan eh. Di ba? Makakatulong pa kayo. Happy ngayon ang Pasko natin. Pag napauwi mo yan, kahit na ako, pasasyainan kong sapatos mo, si Raul ang gagawa niyan. Is it possible? May utang lang sila, kaya nagbayad sila? Wow, bilyones ang utang. Utang nino. Baka utang ng buong Kongreso? Niluloko mo naman kami. Ikaw may sabi, hindi kami. Is it possible? May utang lang sila? Sinong sila? Paano nagkaroon ng utang? Makikita mong kliyente mo, Sus Mario Josep, daig pa yung mga air assets niyan. Saan ka nakakita niyan? Tumutulo lang ang laway ko dyan. Panaginip nga lang eh. Siguro sa, Sus Mario Josep. All I'm saying at this point, mga boss, do you agree sa sinasabi nitong abogado ni Saldico na threat? You know, lahat naman eh. Ako nga, everyday may threat ako sa buhay ko eh. Alam mo naman, ang trabaho namin, anytime nalalabas ka, isang paa mo, nasa hukay na eh. Threat na ako minsan, mayroon kang pang-almusal mo, may threat ka na. Pang-hapunan mo, may threat ka. May merienda ka pang pan-threat, di ba? May pang-hapunan pa, threat. So, nabibilang lang naman yung aking mga marami nagsasabi, dami mo security, Mr. Tulfo. And tingnan mo yung trabaho kung paano. Siyempre, may matutuwa, may magagalit. Kasama, it's a fact of life. Ang point natin dito, kung ikaw ay isang malaking tao na at marami kang kontrata at anuman yung bagay na yan at sinasabi niya baka may utang lang sila kaya nagbabayad sila, saan ang galing yung pera niya para pautang siya ng bilyones? Saan ang galing yung mga sandamakmak na pera? At saan ang galing yung kung paano mo na bili at lahat ng ganyan? At maraming, ibig ko sabihin, hindi naman kami nag-uhusga, total, judging dun sa sinasabi niya may utang. Kung may utang man, saan ang galing yung utang? Did they see my client receive the delivery of money? Wala naman nagsasabi niyan. Well, sa hukuman na lang yan. Kasi kung may titistigo. Pero mas maganda siguro, mapoprotekta ng kliyente mo. Kung hikayatin mo, encourage. Tell your client to come back home. And tell him, apply for a witness protection program as the least guilty. Not the most guilty. I would like to believe that he is the least guilty and there's the most guilty. Marami dyan. May mga nagsasabi nga, hamak na congressman lang yan, pero bilyonaryo, pero hamak na congressman, kung umasta, akala mo kung sino. Yun ang sinasabi ng iba. So, akala mo kung sino. Hindi naman siguro lalakas ang loob ng isang individual kung wala kang patron din eh. Di, ikanta mo yung patron mo, tell all, everybody happy. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Pauwiin mo, kliyente mo. This is Bitag Live. Ben Tulfo Fun Filter.